Hello everyone! Nandito na naman ang inyong lingkod, Kaela. Binabati ko po kayo ng isang magandang oras. Bago tayo magpatuloy, pakiclick lang yung button bell, pakilike, subscribe, at yun lang ang aking hinihiling sa inyo. Thank you. At eto na nga ang ating pag-uusapan. Magandang morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Saan man kayong bansa naroroon, binabati ko po kayo ng mapagpalang araw. Ngayong araw na to ay May 15, day off natin dito sa Hong Kong. Maraming mga OFW ang magde-day off, kaya mag-iingat-ingat po dahil sa matinding init na panahon, lalong-lalo na dyan sa Pilipinas, dahil nababalitaan namin dito sa ibang bansa ang sobrang init dyan. Mag-iingat po kayo palagi, at kung lalabas man kayo ng bahay, kailangan yung magbaon ng tubig para hindi tayo ma-dehydrate. Kagaya ko, minsan kahit nandito sa loob ng bahay, ay nade-dehydrate pa rin kasi minsan nakakalimutan natin uminom ng tubig sa sobrang kabisihan. At kahit na hindi busy, minsan nakakaligtaan natin. Kaya kayong mga kaibigan dyan, mga kamag-anak, mga mahal ko sa buhay, kailangan nating uminom lagi ng tubig. Yon. Kasi nga matindi ang init, di ba? Doon naman sa ibang lugar, dahil malamig, kailangan din uminom pa rin ng tubig kahit na malamig ang panahon. Maligam-gam naman. Pero sa Pilipinas, kahit saan, hindi rin minsan advisable yung laging umiinom ng malamig na tubig. Lalo na po pag kumain tayo ng mga fatty foods, mga matataba. Diba? Mga karni-karni, matataba. Kaya sabi nila, kailangan daw yung maligam-gam na tubig o kaya maligam-gam na tea. Kasi nga para alisin yung mga kumapit na taba-taba sa bituka natin pag maligam-gam na tubig. Pag malamig naman ang ininom natin after kumain tayo ng matataba, magbubuo-buo daw yung fats or taba na kinain natin. Kaya lalo na doon sa may mga yung matataas ang blood pressure nila, yung mga high blood dyan, hindi rin talaga mainam yung laging umiinom ng malamig na tubig at soft drinks. O, diba? Yung mga iba dyan, parang tubig na nila yung soft drinks. Alam nyo, dito, hindi ako umiinom ng soft drinks. Promise. Pero doon sa Pilipinas, napapainom ako ng soft drinks kasi bukod sa masarap, mainit yung panahon, kailangan natin uminom ng malamig kasi nga kasi nakaka-refresh parang. At ayun na nga, parang nare-refresh ka kasi pagka malamig na tubig yung iniinom mo or malamig na soft drinks. At lagi tayong, pag nagbabakasyon ako, lagi akong umu-order ng halo-halo. Yun na nga, bukod sa masarap, talagang grabe. Pagkatapos mong kumain ng ice cream or halo-halo, parang ang sarap ng pakiramdam. O, diba? Ayan, ang mga pinag-uusapan lagi pagka naalaala ang Pilipinas, yung mga masasarap na pagkain. Lalo na pag yung mainit ang panahon, kailangan natin yung mag-swimming. Bukod dun sa pagkain na yung malamig sa katawan, kailangan nating mag-swimming din pag may time. Kasi nga sa sobrang init ng panahon, pag nag-i-stay ka sa bahay, nakukulong ka, gumamit ka man ng ventilador, yung ibubuga ng hangin sa'yo, parang apoy, parang lagi kang nakatabi dun sa may kalan. O diba? Kaya ang hirap-hirap ng pakiramdam. Minsan naman, nagpupunta tayo dun sa SM. O kung ang bahay nyo ay kalapit ng mga puno ng kahoy, parang feeling mo, nasa SM ka na. Nasa
SM meaning silong ng mangga. O, sa bahay namin kasi, paglabas mo ng terrace namin, merong puno ng mangga. Doon, may mga duyan na nakalagay, may mga upuan. O, doon ka na sa ilalim ng silong ng mangga. O, di ba parang feeling mo nasa SM ka na. Pero in fairness, yung iba na walang ventilador, ay walang aircon ng bahay, kagaya namin wala kaming aircon. Masarap magliwaliw doon sa mga shopping arcade. Kasi nga, di ba, doon ang lamig. Kahit na wala kang bibilin, palakad-lakad ka lang doon. Yung magsha-shopping, ka lang puno, para malamigan naman yung katawan mo at maganda yung pakiramdam. Di ba? Kasi nag-i-stay kayo sa bahay. Pag nabuburyon kayo, naiinitan kayo ng sobra. Why not magpunta doon sa mga mall at doon magpalamig? O, di ba? Ganun lang yun ang para-paraan. Pagka hindi mo afford mag-swimming, o doon ka na lang, pamasahe mo lang. O, di ba? Pumunta ka lang sa mga mall. O, di ba? Minsan may mga bench doon. O, kaya pumunta ka, umupo ka doon sa order ka lang ng soft drinks. O, tapos yung soft drinks mo, inumin mo ng 1 oras. O, di nakaupo ka na doon ng pag hindi ka naman pag hindi ka naman pinapaalis dun sa mall na yon, pwede namang umupo-upo, katulad dito. Minsan, pag day off namin, nagpupunta kami, umuupo kami sa McDonald's, o dun sa Cafe de Coral, o sa mga ibang, umuupo kami doon. Halimbawa, yung order namin sa isang set na McDo, o kakainin namin ng pautik-utik doon, o di, bukod dun sa nakatikim ka na ng McDo, or yung order mo sa Cafe de Coral, ka pa ng aircon, nakalibre ka pa. Kaysa, minsan pupunta ka doon sa labas, maglakad-lakad ka dyan, sa sobrang init, naku, mangingitim ka talaga, tapos, bukod doon sa init na yon, minsan napapagod ka sa kalalakad-lakad, pero, ang kainaman naman, nakapaggala. Ayun, nakapag-picture sa labas, at sa kung ano-anong sceneries doon sa labas, mga flower dyan, yung mga view ng seaside, at kung ano-ano, at least na nare-relax ka. Kaya lang, yun nga lang, magsasuffer ka talaga ng sobrang init. Kaya, kanya-kanyang trip yan. Pero, sa sobrang init nga, mas mabuti minsan na hindi na tayo lalabas dun sa mga mall. Kasi doon pwede ka namang magpaikot-ikot. Pag napagod ka, may mga bench naman na pwede mong upuan. O, diba? Ganun lang yun. O, ganun din sa Pilipinas. Kasi minsan, yung iba, hindi talaga intention na lumabas para mag-shopping. Ang iba, karamihan ngayon, lumalabas para lang mag-standby doon sa mga malls. Kasi nga, ang init sa loob ng bahay. Kahit na mag-ventilador, kagaya ng sinabi ko nga kanina, kahit mag-ventilador ka doon, ang init pa rin ang binubuga ng ventilador. Ayun nga. Painit na talaga. Itong taon na to, nababalitaan namin kahit nandito kami sa ibang bansa, nakakapanood kami ng balita. Minsan yung bundok, kusa na lang lumiliyab sa sobrang init. Kaya imagine mo, yung mga grasses dyan, yung mga kabundukan na dumadating na sa point na nasusunog ng kusa sa sobrang init. O diba? Kaya nakaka-alarma din, Kaya minsan, nag-iisip tayo na bakit ganun na yung nangyayari dito sa bukod sa mainit pa yung labanan ng kung sino-sinong sa mga kung sino-sinong mga anik-anik dyan. Ang init-init na nga ng panahon, ganyan pa sila. Kaya relax din tayo mga kaibigan pag may time. Okay? Yun lang ang masasabi ko. Thank you for yun, thank you mga kaibigan, mga kaela sa panonood. At bago tayo magtapos, ay paki-click yung button bell, subscribe, at paki-pindot yung likes. At maraming salamat sa support nyo. God bless us all. Babush!